Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga puntong ito, ako, ang tinaguriang ina na rin ng buong klase, ang inyong makakapiling upang may pagpatuloy ang talakayan tungkol sa mga dapat isalang-alang sa mabuting pagsasalaysay. Ako, si Lucille H. Tabamo. Ngunit, bago tayo magsimula sa talakayan, ay may ipapauna muna ako sa inyong katagang mula kay Brother Eli Soriano na nagsasabing, minsan, kailangan nating balikan ang nakaraan upang makadugtong sa hinaharap. So ano nga ba ang kahulugan nito? So ang katagang ito ay nangangahulugan lamang na minsan sa ating mga buhay, kailangan nating ungkatin ang iyong mga nakaraan na. So hindi dapat sinasabi na o ipagpalagay natin na past is past, never be discussed. So, hindi dapat gayon. So, halimbawa na lang nito ay, kung may isang tao tayong nakaalitan, kailangan natin na balikan kung ano nga ba yung pinag-ugatan ng pangyayari. Kung bakit nga ba kayo nagkaalitan. So, bakit nga ba nagkaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan? Kasi, hindi dapat na hayaan na lang natin na ganun na lang na may nakaalitan kang tao. Kasi kapag mas maganda kasi na mapayapa tayong namumuhay, yung payapang pamumuhay na wala tayong nakaalitan, wala ba tayong, hindi naman sa may tinatapakan tayong tao, kundi wala tayong nakaalitan, kundi maayos, payapang payapa. So may mga purpose din kasi, alam naman natin na may purpose tayo sa buhay na ito. So sana yung isang purpose din natin ay yung masaayos natin yung pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa na wala tayong mga alitan. At yung pagbalik din sa nakaraan ay halimbawa din ito ay yung kasaysayan ng ating bansa, ng ating bansang Pilipinas, na halimbawa na lang ay binabalikan natin kung ano nga ba yung mga kaugalian ng mga bata noon, yung mga kaugaliang tinataglay nila, lalo na sa mga sa pag-uugali nila sa mga matatanda, yung paano sila nakikitungo sa kapwa. So yun, sana ay balikan din natin yung ating nakaraan kasi may mahalagang papel kasi na ginagampanan ng ang ating nakaraan. Kaya lahat naman ng pangyayari sa ating mga buhay ay mahahalaga, 'di ba? So kailangan balikan din natin kasi hindi naman siguro dahil masama yun o masayang pangyayari sa ating buhay ay hindi na natin babalikan kasi may malaking epekto kasi yun sa ating mga buhay. Kailangan ay focus din tayo sa mabubuting aspeto o mabubuting bahagi ng masamang pangyayari na yun na may magagandang dulot naman sa ating mga buhay. So, ayun, so sana ay balikan din natin yung nakaraan natin, no? Yung mga pangyayari natin sa nakaraan. So, upang maipagpatuloy natin ang talakayan, kaugnay ng ikatlong dapat isaalang-alang sa mabuting pagsasalaysay na ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari o wastong pagkakasunod-sunod ay may isang kwento ulit tayong tatalakayin. Ang kwentong ito ay pinamagatang Si Matsing at Sina Malakas at Mahinang Hangin. So, ano nga ba ang kwentong ito, class? Patungkol saan nga ba ito? Kasi kadalasang naririnig natin ay ang kwentong Si Matsing at si Pagong. So, ano pa ba? Halina't ating tuklasin. Isang araw, masayang nag-uusap ang magkaibigang Hangin na sina Malakas at Mahina. Sa kanilang masayang pagkukwentuhan, namataan ni Malakas ang isang matsing sa isang malaking puno ng akasya at masayang-masaya itong naglalambitin sa mga sanga. Minsan, palipat-lipat sa iba't ibang sanga. Malasin mo ang matsing na yun, mungkahi ni Malakas. Nag-umapaw siya sa saya, kahit naglararong mag-isa. Oo nga, paluksulukso siya sa mga sanga at banay ang paglalambitin dito. Ano kaya kung magpaligsahan tayo, mungkahi ni Malakas. Kung sino sa ating dalawa ang makapagpapahulog sa matsing na yun, ang siyang magwawagi, hamon ni Malakas. Aba, sang-ayon ako. Kailan natin sisimulan ang paligsahan? Tanong ni Mahina. Bukas ng umaga natin sisimulan. Napag-usapan na magkaibigan na si Malakas ang mauunang magbuga ng hangin dahil siya ang pasimuno ng mungkahi. Sa pakiwari ni Malakas, siya talaga ang mananalo dahil malakas siya
At malakas nga ang pangalan niya. Ayon sa kanya, isang ihip lang niya, mahuhulog na ang kahabag-habag na matsing. Wika naman ni Mahina, huwag daw pa kasi siguro si Malakas dahil hindi nila batid ang maaaring maganap sa paligsahan. Napag-isip-isip ni Malakas na kailangang maganda dahil tinagurian nga siyang si Malakas. Walang panalo sa kanya si Mahina. Kayang-kaya niyang ihulog ang matsing ng walang kapawis-pawis at walang pakundanganan. Sa unang ihip pa lamang daw nito, niya, babagsak na ang kawawang matsing. Nakatulugan ni Malakas ang ganitong marubdob na paniniwala. Kinaumagahan, pinuntahan at inanyayahan ni Malakas ang kaniyang kaibigang sina Araw, Buwan at Ulan upang manood sa paligsahan nila ni Mahina. Layunin ni Malakas na pahiyain si Mahina dahil panatag na panatag ang kanyang kalooban na siya ang magwawagi. Sumang-ayon sina Araw, Buwan at Ulan na sumama kay Malakas. Pagdating nilang apat sa tagpuan ay nandoon na si Mahina ay naghihintay na kay Malakas. Nakangiting bumati ni Mahina sina Malakas, Araw, Buwan at Ulan. Aba, at masaya ka pa. Nandito sila upang masaksihan ang iyong pagkatalo. Panguyam na wika ni Malakas. Mas mainam kung sisimulan na ninyo ang paligsahan, mungkahi ni Araw. Agad na sinimula ni Malakas ang pagbuga ng malakas na hangin. Nakahiga naman ang walang kamalay-malay na matsing sa isang sanga. Muntika na siyang mahulog dahil biglaang lumakas ang hangin. Habang tumatagal, ay lalo pang lumalakas ang hangin. Lalo pang hinigpitan ni ang matsing ang pagkapit sa sanga. Hindi pa rin bumibitaw ang matsing kahit halos mabuwal na ang puno hanggang napagod na si Malakas at huminto na ito. Humalili naman agad si Mahina. Nag-ihip siya ng mahinang hangin na para bagang tumatago sa kalamnan ng kanyang balahibo. Isang banayad na hangin na kawangis ng malahiningang init at maligamgam na tubig. Kaya sa kalaunan, bumitaw na rin si Matsing at lumukso-lukso sa mga sanga. Pagkatapos, lumipat siya sa dalawang saging na magkatabi at doon nahiga. Dahil siguro ninanamnam ang sarap na mahinang simoy ng hangin, hindi nagtagal ay nakatulog si Matsing. Patuloy naman sa pag-ihip ng banayad na hangin si Mahina. Dahil mahimbing ang tulog ni Matsing, bigla itong nahulog sa puno. At dahil doon ay nanalo nga si Mahina. Hiyang-hiya si Malakas sa kanyang pinagsasabi at inasal. Minaliit niya ang kakayahan ni Mahina. Bagsak ang balikat ni Malakas sa kahihiyan. Humingi siya ng paumanhin sa kaibigan at pinatawad naman siya ni Mahina. Mula noon, hindi na minaliit ni Malakas ang kakayahan ni Mahina. So, yun na nga, doon nagtapos ang ating kwento. So, ano nga ba ang inyong natutunan sa kwento, class? So, dahil dyan, may mga katanungan tayong may katuturan. Una dito ay, ano ang maaaring kahulugan ng kwento sa kabataan? So, ang maaaring kahulugan ng kwento sa kabataan ay huwag maging mapagmalaki at huwag maliitin ang kapwa. Diba sa kwento ay minaliit ni Hanging Malakas ang kakayahan ni Hanging Mahina dahil nga siya ay malakas. At si Hanging Mahina naman na literal din sa kahulugan ng kanyang pangalan ay mahina rin. So mahina rin yung pagbuga niya ng hangin. So naisip ni Malakas, panatag na panatag siya na sa isang ihip lang niya ay mananalo na siya dahil mahulog na ang kahabag-habag na matsing. Pero kabliktaran naman sa kanya inaasahan dahil ang nanalo sa kanilang paligsahan ay si
mahina dahil sa patuloy na paglakas ng ihip ng malakas na hangin ni Hanging Malakas ay patuloy din sa pagkapit ang Kawawang Matsing. So at pangalawang katanungan naman natin ay, bakit hindi magandang pamarisan ang pag-uugali ni Haring Malakas? So bakit nga ba, class? So sa makikita naman natin makikita naman natin o mahinuha natin sa kwento na hindi talaga magandang pamarisan si Haring Malakas sapagkat ang ugaling kanyang tinataglay at ipinakita ay masama at walang maidudulot na kabutihan dahil sa kanyang inaasal na pagmamalaki sa kanyang sarili, paghahambog dahil sa kanyang kakayahan na dahil siya ay malakas, ay minaliit na niya si Hanging Mahina. So, nangangahulugan lamang ito, class, na kahit kung ano pa man yung kakayahan natin na may masasabi mo na para bagang nanguna ka dahil may kakayahan kang ganyan, dahil nga sa marunong ka magsulat o magaling ka sa pagsasalita, ay huwag na natin maliitin yung kakayahan ng iba o ng ating kapwa dahil hindi rin natin alam kung ano ang kanilang maibubuga, kung ano ang kanilang magagawa na pinagpalagay natin na tila bagay hanggang doon lang sila, pero may maibubuga pala sila, may tinatago silang kakayahan. At ang pangatlo namang tanong ay, anong magandang aral ang matutunan sa salaysay? So ano nga ba, class? So ang magandang matutunan natin dito ay paulit-ulit na nating nabanggit na maging mapagkumbaba lagi at huwag patulan ang anumang masamang anyo na mag-uudyok sa iyo na patulan. Igalang din ang kanya-kanyang kakayahan, maging ang kahinaan. So dito sa kwento, ating mahihinuha na hindi dapat tayo magyabang. At kung ang isang tao naman ay kung may nagyayabang sa iyo na tao, huwag na nating patulan. Kung ano man yung mag-uudyok sa iyo na patulan, kahit ano-ano pa man yung sinasabi, huwag na nating, kung pwede bagang ay pasok dito, labas lang dito, huwag na nating isapuso, huwag na nating patulan. Kumbaga, huwag na nating, parang kung sa away, huwag na nating gatungan pa yung, ay para bang sa away o mahinuha natin sa pagluluto yung unang apoy na kahoy na huwag na nating gatungan pa upang lalong mag-apoy pa. So umiwas na lang tayo, huwag na tayong pumatol pa, kasi kung may nagyayabang sa atin ay atin na lang sabihin, oh ganun ba. So huwag na nating patulan, tas igalang at tayo naman dapat natin isa puso at isaisip na din at gawin na igalang natin ang lahat ng tao, maging ano man yung kanyang estado sa buhay, yung kanyang kakayahan, yung kanyang mga nagagawa, kung ano pa man siya, lahat ng aspeto ng buhay, lahat ng aspeto ng pagkatao dapat ay ating igalang. At ang panghuli namang katanungan ay, paano maiugnay ang kwentong ito sa ugalit gawin ng inyong kapatid, kasambahay at kaibigan? So, hindi natin maitatanggi, class, na may pagkakataong tinataglay at tinagawa ng ating kapatid, kasambahay o kaibigan na pag-uugali at asal ni Hanging Malakas o Hanging Mahina, na kung saan kakikitaan ng pagkikipagtunggali ng kapangyarihan o kakayahan. So, makikita naman natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay na minsan yung kaibigan natin ay nagiging parang si Hanging Malakas at minsan din may kaibigan din tayo o kapatid na nagiging si Hanging Mahina naman, at lalong-lalo din yung ating mga kasambahay, yung mga pamilya na tinuturing na din na pamilya sa isang bahay na nagiging si Hanging Mahina din sila, na hindi sila pumapatol sa kung ano pa mang panguuyam, pagmamaliit sa kanila. So, parang ang kwentong ito ay sumasalamin din sa mundong ating ginagalawan, na minsan ay may mga tao talagang si Hanging Malakas, may mga tao talagang si Hanging Mahina na hindi pumapatol, na si Hanging Malakas ay nanguuyam, nagmamaliit ng kapwa hanggang sa mapapahiya na lang dahil, di ba, kung ikaw ay magmamalaki ka naman, magiging hambog ka naman, wala naman itong maidulot sa'yo. Pagkos ay lalo mo pang kahihiyan. Kasi ano bang purpose mo upang di ba ipahiya yung kapwa mo, pero sa huli-huli ikaw din yung
ikaw din yung napapahiya kasi masama kasi yung ginagawa mo. At, excuse me ba, at alam naman natin na ang Diyos ay sa lahat ng dako ay tinitingnan niya kung ano talaga yung mabuti na mangyari. Parang pinapalo ka ng Diyos na masama yung ginagawa mo. Huwag ganyan. So, ikaw lang din yung mapapahiya kung maghahambog ka, mamalitin yung kapwa-tao mo. Pareho-pareho lang naman ting tayong tao. Siguro may minsan may nakakaangat din. Parang ganyan. Pero masasabi rin natin na siguro sila maginhawa pero para sa kanila naman kontento sa buhay nila. Ay sinasabi nila na maginhawa na sila. Minsan pa nga yung mga katulad na masasabi nila mahihirap na katulad ko ay mas sinasabi pa nga na mas kontento, payapa ang yung buhay. So yun, hindi dapat tayo magmaliit ng ating kapwa. Huwag tayong maging hambog. Dapat ay rumespeto, igalang natin ang ating kapwa gaya ng pagrespeto o paggalang at pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ang kwento din na ating binasa ay nagpapakita ng wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nakaayos sa simula, gitna at wakas, na kung saan nakita ng dalawang magkaibigang hangin ang isang matsing na masaya naglalaro at nagkaroon sila ng paligsahan na kung sino man ang unang makahulog ng matsing. At yun nga sa gitna ng pangunguyam o pangmamaliit ni hanging malakas kay hanging mahina ay nananatiling mapagkumbaba si hanging mahina. At yun nga, ang nanalo sa kanilang paligsahan ay si hanging mahina. Kaya napahiya at humingi ng tawad si hanging malakas kay hanging mahina. At tatalakayan din natin ang pang-apat sa mga dapat isalang-alang sa mabuting pagsasalaysay. Ito ay isang mapanghikayat na simula at wakas. So, nangangailangan ng nakapanghikayat na simula upang maakit ang mamabasa at nakikinig sa salaysay. Ang isang kawili-wiling wakas ay nakapag-iiwan ng epekto at bisa sa isip at damdamin ng mga babasa at tagapakinig. So, sa dapat class, kung gagawa tayo ng isang salaysay, gagawa tayo o ating magbabasa tayo ng isang salaysay, ating dapat isalang-alang na ang ating simula ay magiging nakakapanghihikayat, yung bang nakakatch yung attention ng ating mga mamabasa o ng tagapakinig. Kasi kung sa simula pa lang ng kwento, kung walang kalasa-lasa yung ating salaysay, makikinig pa ba yung ating mga tagapakinig? Magbabasa pa ba yung ating mga mambabasa? So dapat sa simula pa lang, nandun na yung parang sinasabi na parang secret recipe mo, nilalagay mo na sa simula pa lang na yung pagluluto, para bang ganon. Tapos sa wakas naman, dapat din ay mapanghikayat. Yung wakas natin na parang okay, yun lang yung ending, para bang ganon na nakikita natin minsan sa mga bus, okay, ganon na pala yung palabas. Sinasabi na sa wika na way lami, parang ganyan. So dapat ay mapanghikayat din. Yung mapanghikayat na wakas ay isang katangian nun ay may iniiwan ka sa iyong mga mambabasa o tagapakinig na nahihinuha nila, oo nga, ganun nga. So, halimbawa na lang sa ating kwento, kanina na si Matsing at malakas at mahinang hangin na sa wakas ng kwento ay ating mahinuha na hindi dapat tayo magyabang dahil nga si hanging malakas noon ay napahiya rin sa kanyang ginagawang pagmamaliit at pagyayabang. So, yun, may epekto ito sa ating mga mambabasa. Naiiba yung kanilang mga pananaw sa buhay, yung mga perspektibo nila, yung pagkatao nila, at yung mga pag-uugali na rin nila na mas na siguro kapag may nagagawa sila ang isang bagay sa kanilang mga buhay na ay hindi dapat ito. So simple lamang ang kwentong iyon. Ngunit may malaking epekto iyon sa ating mga buhay dahil kakikitaan o sumasalamin din iyon sa ating mga buhay. 'Di ba na may mga tao talagang ganun, pero huwag natin silang patulan, ganun. Kasi ano pa man ang mangyari, ang mananaig pa rin, ang magwawagi pa rin ang mabuti at hindi kailanman magwawagi ang masama. Ayun nga, sana ay inyong isapuso, isabuhay at buunin sa araw-araw ang inyong mga natutunan.
Maraming salamat po at pagpalain nawa lagi. Inyong lingkod, Lucille H. Tabamo.